Hi there mga kapatid, it's another day again and it's a new topic. Welcome to my channel. But before that, kung bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para sa latest update and paki-like and share mo na rin. Unahin muna natin ang naging opisyal na pahayag ng KOJC Legal Counsel. Kaugnay nga po dito sa, linawin natin ha, pagsuko at hindi po nadakip, hindi po nahuli. Itong ating butihing Pastor Apollo C. Quiboloy. Panoorin po natin ito. I would like to inform the Filipino people that Pastor Apollo C. Quiboloy has decided to submit himself to the folds of law even if he was supposedly awaiting the results of the legal remedies that his lawyers have resorted to in order to prove his innocence. No? Why did he do this? He did this simply because of the fact na ayaw na niyang hindi na niya matiis pa ng kanyang puso na makita yung kanyang mga followers whose rights are being trampled upon, no? Where the arrest warrant has been converted into a license to turn the KOJC compound into a police garrison, no, where his beloved cathedral, no, the KOJC cathedral, has been turned into a command post of the police, where the JMC school has been converted into a mining pit, no, and one of his members died, scores got injured, and his vehicles or the company's vehicles affiliated with him have been illegally confiscated, no? All of which were factors why he decided to surrender. It was really a surrender, not an arrest, no? And in my post, Pastor Apollo C. Quiboloy decided to extend his heartfelt gratitude to the Philippine Army, no? Specifically the ISA, no? Who actually was instrumental, no? To General Hambala, to Colonel Ruiz, no? To Colonel Cabading, and the police officers who helped us, such as General Macapas, no, General Francisco. I would like to make mention also of retired Colonel Sosa and Colonel Chulijun Kaduyak, Major Edgardo Bahan, Colonel Mangahis, no, and most especially the good general, no, Major General Benjamin Silo of the Eastern Command of the PNP, because they were really instrumental in convincing Pastor Apollo C. Quiboloy to submit to the folds of the law. And the rumor that he was arrested is really not true, because we would like to correct that. It took us days of negotiation, no, and the efforts of these army officials and PNP officials, including Governor Edwin Hobahib, no, who provided his house as our venues for the many discussions and talks, no. Thank you very much, Governor, and we would like to appeal to everyone who have been providing fake news that he got arrested. It's not true. Please be guided that he voluntarily surrendered to the folds of the law, and that is the real news of the matter, and even the PNP acknowledged that, no? So I have to clarify that, because Pastor Apollo C. Quiboloy was constrained to do this because, as what I have said, naaawa na talaga siya sa kanyang mga followers po and members po. Ayaw na niya maglala pa yung sitwasyon. So maski na may tsansa sana na mag-grant yung aming mga remedies, pwede po sana na mapa-dismiss ng makapagbigyan kami ng Court of Appeals, yung certiorari namin, ma-nullify yung warrant of arrest at saka information. Hindi na niya hinintay yun. Nag-surrender na siya para harapin
ang mga kaso na na-file sa kanya ng isang tao lamang, no? Isang tao lamang. Yan po ang naging pahayag ni Attorney Israelito Torion, ang legal counsel po ng Kingdom of Jesus Christ. So linawin lang natin ha, malinaw po no, na hindi po naaresto, hindi hinuli, hindi dinakip si Pastor Apollo, kundi kusang sumuko po. So yun, nabanggit na ni Attorney Israelito Torion yung mga factors ng matiwasay na pagsuko ni Pastor Apollo. At maraming nagsasabi na doon daw sa compound. Pero during that time, kung mapapanood nyo naman yung naging coverage natin kahapon, naka-formation lang sila ka-Eric eh. Dahil ang information natin, muli na naman sila magsasagawa ng unleashed search na naman. No? Pero sa nakalipas na mahigit 2 linggo, napatunayan talaga doon, no? Kung gaano kasinungaling itong pambansang pulisya, kahit na yung iba't ibang mga sinasabi nila. Pero bago muna yan, ano mo na masasabi nyo, ka-Eric, doon sa naging pahayag ni Attorney Torion? At least nailinaw po ni Attorney Torion, official na statement po yun because he was there beside Pastor when the documentation of the surrender was released by DILG Secretary Abalos. Sabi ko nga, napilitan lang naman siguro si Secretary Abalos na i-post yun kasi the line of command supervision to the PNP na siyang kumukubkub sa Davao City compound cannot come from the AFP. It can come only from the line of the PNP command. And the supervisor of PNP command for the President is the DILG Secretary. 6:45 p.m., Brother Admar, Brother Franco, nakita ko na nag-post siya. So I made some verification kung authentic post. Pero alam ko na hindi sa kanila nag-surrender. Diretso na natin. Hindi sa kanila nag-surrender si Pastor. Sa Armed Forces of the Philippines para straight and forward ang record. Subalit, kailangan din pong i-coordinate sa kanila. Why? Because they are the primary law enforcement agency mandated by law. In order for warrant and court orders to be served, ang unang binababaan po ng order ng korte, PNP. So we understand that. Kaya, in fairness to Secretary Abalos, hindi naman siguro natin maiwasan na ma-associate sa kanya as if sila ang nakakuha. Pero ang i-twist ito mga kababayan at gamitin ito na kwento para i-justify nila na all along nandiyan lang sa compound si Pastor, nahuli siya at siya ay napilitang magpahuli o nahuli dahil nagtatago siya sa loob ng compound at nakubkob na siya. Exactly the way itong si Colonel Jen Fajardo wanted to portray sa media. At maraming kumakalat na report na dapat i-correct. So una, nag-surrender po. At kung may role man ng AFP, may role din ang PNP. Nilinaw po ni Attorney Torion yun. Hindi po sila kailangan magbanggaan. Number 2 point, the surrender of Pastor Kibuloy does not absolve or ipinawalang sala ang kriminal na mga paglapastangan sa batas na ginawa nila Torre. At may pananagutan pa rin dyan sila Abalos at sila Marbil at Marcos. Bakit? Sapagkat the warrant of arrest is not a license to commit human rights violations. The warrant of arrest is not a license to take over and drill inside the school buildings. The warrant of arrest is not and cannot be used to attack and physically harm civilians who are not also part of the warrant of arrest na dapat i-intend na i-serve mo. Third, the warrant of arrest, no matter how many warrant of arrest ang hawak ni Abalos, ni Marbil, at nila Torre, do not give them the license na i-take over illegally for 16 days ang buong religious compound, buong Bible School, at buong Kingdom of Jesus Christ, pati na ang Jose Marie College. It does not make any absolution o pagpapawalang sala kung nag-surrender man si Pastor sa ngayong araw na ito. It's another matter. Pero ano po ang malinaw? Umiral po kay Pastor Kibuloy ang kanyang sense of moral duty sa kanyang pinamumunuan. That's the way I look at it. Because while Pastor Kibuloy is entitled to exhaust all legal remedies, questionin ang warrant, questionin ang finding ng DOJ na alam natin lutong Macau ito,
questionin ang proseso sa pag-serve ng mga court order na ito, it is entitled to pastor. At please lang i-remind natin si Abalos, si Marbil, si Marcos, at si Torre. Pastor, just like any other accused person in any country na may democratic existing government, kagaya sa Pilipinas, anybody accused is presumed innocent until proven guilty in a trial or evidence are established in court trial na mag-prove na guilty siya. But the way they treated Pastor Kibuloy and other ministers and leaders of KOGC and those who are members and leaders na hindi naman kasama sa warrant of arrest, tinatrato po silang mga kriminal, terorista, at nilabag po at nilapastangan ang kanilang mga karapatan. The main issue here is no longer about kung nag-surrender si pastor o hindi. Hindi po matatabunan ang 16 na araw na nangyaring paglapastangan, paglabag at paggamit ng state terrorism ni Marcos, ni Abalos, ni Torre at ni Marbil. Kahit pa sabihin natin nakakustody ngayon si pastor sa Camp Crame, we will speak out the truth. Yeah, we recognize na pinasalamatan ni Atty. Torion ang role ng PNP as a coordinating agency doon sa naging effort na mag-surrender si pastor and safe and sound siyang madadala at haharapin ang mga kasong ito. But do not please succumb. Huwag po tayong pumayag na lamunin po tayo ng maruruming laro sa propaganda. Pangalawang punto ko dito, Brother Franco, Brother Admar, hindi po maganda na sabihin natin na, dahil dapat ginawa na lang ni Pastor Kibuloy, pinahirapan pa niyang kanyang mga kasapi at mga leaders, iyon pala magsusurrender lang naman siya. It's not that point. Pastor Kibuloy is entitled to exhaust and avail all legal remedies provided by the Constitution, provided by law, just like any other citizen of this country can be afforded that kind of right and privilege of protection of law. And lastly, ang punto ko dito, Brother Admar, malinaw po na ang nangyari sa KOGC is not a landmark milestone na napakagaling ng PNP. Kagaya ng gustong palabasin ngayon, i-mention ko ng pangalan niya, dating attorney siya, hindi naman siya abogado ngayon, si Larry Gadon, and pinapakalat niya sa media na dahil daw sa mga proton-elec, dahil daw sa advanced technology na ginamit sa loob ng compound of Jesus Christ, nahuli si Pastor Kibuloy. Excuse me, Mr. Gadon, the monumental failure of failed intelligence and wrong information and criminal mindset that Torre and his cohorts, coming also from the orders of the President himself, na gawin ang kalapastanganan na ginawa sa loob ng KOGC compound, no matter how many proton-elec, high-tech, high-end equipment you brought there, failure po kayo. Mission failed at ang inyong na-accomplish, paglapastangan at panggagahasa sa karapatan at kalayaan ng mga inosenteng sibilyan. That can never be written off. Even Pastor Kibuloy has now surrendered. Yes, correct ka, Eric. And also, yung nangyaring yan, partners, it's really an eye-opener. Minulat ang bawat Pilipino sa nangyaring ito. Bakit? It really went to the precipice of, this is like they were about to attack. Andun na sukdula na yun Pero everything will fall into place, ika nga. Kasi, nung time na kung saan, alam na natin kung gaano ka-worse the Philippine National Police can become pag ang leader ay talaga naman wicked, ganito. Kumbaga, si Pastor ang isa sa naging eye-opener. How can the Philippines become if someone will lead this kind of organization that should be protecting every Filipino people kung ang leader ay hindi mismo kinikilala ang batas? So si Pastor, everything is perfect. Kaya nga nakita natin magiging madugo na to, could be, kay Eric, partner. Pero everything exactly kung saan, I want to quote this verse, that greater love hath no man than this, that a man will lay down his life for his friends. John 15:13. Ito ang pinakitang pag-ibig ni Pastor sa bawat Pilipino, knowing the fact that America is involved, the statement of our beloved pastor, everything before everything happens,
Nangyayari eh. Alam ni Pastor ang mga posible mangyari, pero he chose to surrender for the sake of every kingdom of Jesus Christ, every kingdom citizens, and every Filipino to witness how this government will become if no one will stop this. Tama ka nga, partner Franco, maraming nadiskubre mula sa pinakamataas na opisyal ng bansa hanggang sa pinakamababa. Nakita natin kung gaano sila kasinungaling, no? Correct. Ito pa nga na nakikita na natin yung ebidensya laban doon sa kanilang pagsisinungaling. How much more yung hindi natin nakikita ka, Eric, no? Halimbawa na lang, yung mga nabanggit ni Marcos Jr. na walang baril ni isa, walang tear gas. Available yung yung mga pang-counter doon sa sinasabi niya. Maraming mga videos, maraming mga footages na magpapatunay ng kanyang kasinungalingan. Ito, meron tayong pantapat na ebidensya. Paano na lang kung hindi nakikita? So, nananatili yon na nagawa nga niya na magsinungaling na merong malinaw na ebidensya. How much more yung hindi nakikita ng taong bayan? Hanggang sa pinakamababa, hanggang kay Torre na pinanindigan pa rin niya. Hanggang dito sa mga huling araw bago natapos nga itong pagkubkob nila sa KOJC, ay talagang naninindigan pa rin siya. Pero nung nagkaroon ng Senate hearing, hinamon siya, tatapatan ang lahat ng kanilang mga instrumento. Kasi meron silang mga instrumento na di ba? Na inarkila or pinahiram sa kanila, tatapatan sa bayan na magkakaroon ng kasi hindi natin malaman Kasi meron siyang A1 na information na nagsasabi na negative ang resulta ng mga instrumento na yon na ginamit na nila, hinalugog na, punta pa sila sa gulayan at mali pa nga yung pagkakagamit nila, kumbaga, nanindigan pa rin sila. So, ubod talagang sa pagkasinungaling. And, kahapon, nagpa-party-party. Nag-party-party. Di ko lang alam kung pwede kong maibigay yung video. Nalimutan ko kung saan. Nag-party-party pa sila. May eleksyon, di ba? Nagpa-announce ng eleksyon. Linawin lang po natin, hindi po dahil sa inyo, no? Ang ginawa nyo lang, ng hostage po kayo. Exactly the word. Ng hostage po kayo ng KOJC dahil sa paniniwala ninyo na ito yung magdudulot ng pagsuko ni Pastor Apollo C. Quiboloy sa inyo. Nawala na po ng tiwala ang taong bayan sa inyo. Kayo ang dumungis muli, nandungis muli sa magandang imahe na na-establish last administration sa pambansang pulisya. Pero ngayon, tingnan ninyo ang mga pangyayari. Kung makakausap mo yung mga ordinaryo mga pulis doon, talagang ikinahihiya nila, ikinahihiya nila yung kanilang mga ginagawa. Kasi alam nila mismo sa sarili nila, kahit si Torre, alam niya mismo na mali na siya. Kasi ang resulta, noong mismong kanyang heartbeat na sinasabi, nung proton na yan at kung ano-ano pa mga ginagamit niya, negative naman po ang resulta. Talagang nanindigan pa rin siya to the point na inamin niya mismo sa pagdinig ng Senado na gumawa siya ng kamalian, lumabag siya sa batas. 'Di ba? Nung siya ay nag-excavate, naghukay diyan sa JMC na walang paalam, nagpasuot siya ng uniforme ng pulis sa mga sibilyan. Ganito ba ang pulis na gusto natin? Ganito bang mga opisyal? Kasi parang parang nagmana mula sa presidente, yung presidente natin, hanggang doon sa mga opisyal ng PNP. Parang nagmana yung kanilang pagiging nuknukan ng pagkasinungaling, ubod ng sinungaling ka, Eric. Agree ako dyan, Brother Franco, Brother Admar. Tinumbok mo. They made us hostage. Ang mga ating mga kaibigan, kapatid at kapwa Pilipino na mga church missionaries, religious workers, at mga kaanib po sa kongregasyon ng Kingdom of Jesus Christ na wala namang kinalaman. Sa warrant of arrest, ang hinahanap nila 5 tao lang. At for 16 days, wala doon. Pero anong ginawa nila? The Kingdom of Jesus Christ compound became a laboratory of martial law version na masahol pa sa tatay niya itong si Marcos Jr. Bakit? Ang tatay niya nagdeklara ng martial law, pinanindigan. At inamin niya na magdideklara. Pero it was declared against communist terrorism, against communist terrorist insurgency. Si Pastor Quiboloy at ang mga kasapi at kaanib sa Kingdom of Jesus Christ ay religious workers and mga missionaries. And they are helping build the nation.
They are bringing the Word of God to save souls and humanity. And proven by practice, they are part of humanitarian effort to build good governance programs. Proven yun for the last 40 years almost na nag-exist ito. Eh bakit ginawan ng laboratoryong pang-Marshalo ni Marcos ang compound of Kingdom of Jesus Christ? The callousness, Tagalog ko na, Pilipino ko na, Brother Admar, para marinig nila. Ang ibig sabihin po ng callousness, ang pagkakapal ng mukha ni Torre na harap-harapan sa harap ng Senate Committee, sa harap ng publiko, sa harap ng mga media interview, wala siyang kinikilalang batas. Siya ang batas o mas mataas sa batas. At wala siyang kinikilalang konstitusyon. Wala siyang kinikilalang order ng korte. Ang lahat ng kalapastanganan at arogansya at kahambugan ni Torre, hindi nanggaling sa kanya lang. Utos yan ni Marcos. The sense of impunity and the wickedness and the abusive orders of Torre do not come from him alone. Kaya kami nagsasalita ngayon kasi the issue here is no longer about pastor na nag-surrender siya. Si pastor po ay isinalba niya ang libo-libo na mga congregation members niya na nakikita niyang gagawan ng posibleng criminal acts and state terrorism na mas matindi pa. Not because si pastor ay guilty kaya sa nag-surrender o si pastor ay nakarealize na mali siya. I don't think so that's the way pastor decided. I'm not his spokesperson, but kung ako si pastor, iwiweigh ko ang aking sense of moral obligation versus my personal safety. Kung ako lang naman ang papatayin or ako lang naman ang ipapahamak nila, pati sa mando ng Amerika, di ako na lang. Hindi ko kakayanin na makita na lalapastanganin, abusuhin, saktan, bugbugin, tergasin, sipain, o kaya patayin ang aking mga kaanib at mga kasapian na pinamumunuan. I think that's the mindset of pastor. Sa panahon kahapon na Brother Admar, Brother Franco, nakikita ng buong bayan, naka-battle ready ang buong PNP. Close to 5,000 deployment. Mahigit 2,000 sa loob ng compound. Mahigit 3,000 sa paligid, including sa highway. So, ibig sabihin po, the enormity of state power and instruments of coercive apparatus and possibly the use of state-sanctioned terrorism against civilian population members of KOGC is the bigger weight na nagbigay kay pastor ng pressure sa kanyang sarili to do the moral obligation duty niya sa kanyang mga kasapian. Tsaka ka Eric, bigyan natin ng diin na hindi na ito tungkol kay pastor. Yes. Dito sa kanilang ginawa, kung makikita mo yung trend nila, kumbaga binigyan ng pahintulot, 'di ba? Binigyan ng pahintulot mismo ng pinaka-opisyal natin, pinakamataas na opisyal ng bansa. The way sila magsalita, talagang kumpiyansang-kumpiyansa, talagang pinagamit lahat ng mga assets nila, lahat ng mga resources nila, 'di ba? Nabanggit pa nga ni DILG Abalos, no? Chief Abalos, na gagamitin ang lahat ng resources. Kaya talagang merong matinding sinasandalan itong si Torre. Kaya naghukay na lang kung saan-saan, no? Kumbaga, pinayagan nila kahit labag sa batas. Di ba? Hindi naman magaganon si Torre kung wala talaga yung matinding sinasandalan, di ba? Dito po tayo mabahala. Dahil sila po ay okay na okay sa kanila na gumawa ng mali. Dahil alam nila, no, na ay okay lang yan, kasangga natin ang presidente. O, tingnan mo yung presidente, tingnan mo yung DILG chief nasa atin, back up natin yan sila, isama na natin yung DOJ, back up. Di ba? Kung maririnig ninyo sa sa hearing, di ba? Hindi malinaw. Never ko na narinig yung sa DOJ nung tinanong kung okay ba na magkaroon ng paghuhukay doon. Umiwas na di ba? Umiwas, di ba? Pero doon pa lang sa pag-amin, hindi ko lang alam eh. Kaya nga Sinagot ng matindi DOJ yung doon. Partner, sinagot ng DOJ doon. Yung sinuportahan niya, ang sinabi ni Torre, na continuing yung search. Yun lang yung pinuntuhan niya. Kaya sige, okay lang ipagpatuloy DOJ. Kasi ang alias warrant daw, continuing search. Continuing Pero, search. in-overlook niya at iniwasan yung illegal search at illegal na pangungubkob. Hindi niya sinagot yun. Ito yung Nagtinanong sa kanya. nakakabahala. Di ba? Ito yung nakakabahala na napakadali sa kanila na lumabag sa batas.
Di ba? Hindi naman po si Torre lang yan na Region 11 po yan. Ang nandoon po, merong Region na 10, 13, Bar, 3, Central Luzon, meron pang 4A, meron pa yatang taga Visayas ba doon? May Baguio SWAT pa. 7, meron pang SWAT. Hindi po kaya yang iutos ni Torre alone lang. Beyond this level. Kasama din po si Marbil talaga dyan. So, ganito po ang klase ng mga opisyal na meron tayo. 'Di ba? Parang kagaya lang yan doon sa nagbigay ng sandamakmak na ayuda sa Davao City, pero ang binaha dito sa Luzon. 'Di ba? Yun ang 'di ba? Yun ang pero dito muna tayo sa Legal Counsel ng KOJC, si Attorney Israelito Terion, Attorney Maayong Buntag at Marvilando, kauban si Ka Eric and Franco Baranda. Morning, Hello, Attorney. good morning. Magandang umaga po. Magandang umaga sa lahat ng nanonood at nagmamasid ng SMNI. This is my first ever interview since yesterday. Yes, Attorney, direkta na po kami sa inyo. Once and for all, nakikinig ang sambayan ng Pilipino, hindi lamang dito sa Pilipinas na mga kababayan natin, buong mundo nakatunghay at nakamasid po sa update na ito. What's the real score for having Pastor Kibuloy came out at surrender, huli, at anong tamang kwento as the lawyer beside him when the news broke out yesterday? Go ahead po, Attorney Terion. Well, it was really a surrender, no? It was really a surrender kasi hindi naman talaga siya nakita ng mga pulis, no? Right after nung meron kasing text message from a high police officer na gloves off na daw at kung sino mang haharang, dadakpin. Ako, meron nang designated na police officer na dadakpin, no? Worried si Pastor noon because he did not want the situation really to escalate. And he wanted to check on his people and whether ito version lang talaga ito sa katotohanan, ha, na he had to check on his people. So galing sa bundok, no, whether you believe it or not, pumasok siya ulit dun sa compound to check on his followers, and he informed them, no, na he has to surrender, this has to end, no, and ang kapakanan daw ng kaniyang mga miyembro ang pinakaimportante, no, and he even checked on his people. Kaya yung sabi ni General Torre na nandyan lang yan si Pastor, naglalakad-lakad lang yan, hindi yun totoo until September 7 onwards. Kasi nalaman ko nga yung na nandyan na sa loob si Pastor September 8 kahapon lang morning, no? And that's the truth about it, no? So he decided to surrender to end the not to worsen the situation further. May namatay na, marami nang nasugatan, yung kanyang cathedral na desecrate na, yung GMC na turn into a mining operation na, no? Marami nang mga sasakyan ng affiliate companies at maski walang kinalaman na confiscate na, no? So sabi niya, this has to end, and he had to explain to his leaders, no? So yun, it was really a surrender. Hindi po yung, maski naman po yung PNP ay nag-acknowledge po niyan, no? We operationalized yung na pag-usapan namin kasi ang tumulong talaga namin noon, no? At saka hanggang ngayon si General Silo, no? And yung mga mga sabi niya sa amin, no? Kasi matino na tao at honorable to si General Silo. General Silo trusted him, but of course, since he is a member of the PNP, we had to katotohanan lang talaga, ha? We had to
contact the Philippine Army, no? And meron pong nag-go between sa amin, yung akin pong gwapo na kliyente, yung gobernador po ng Davao del Norte. And then nagpatulong ako sa kanya, and he was able to connect me to the ISAF po, yung ISAF. No? Ito, I have to tell the truth. Pasensya na po sa ISAF kasi ayaw sana nila ma-mention, pero kailangan malaman ng taong bayan. Kasi si Pastor, ang trust po niya sa AFP. No? So, yun, nagkita kami ng mga opisyal ng, what you call this, ng ISAF, and then si Colonel Cabading, si Colonel Ruiz, and then ang napag-usapan kasi hindi talaga po pwede na yung arresting officer ay yung maggawa ng mga paperworks ay AFP. So we had to contact yesterday, si Colonel Ruiz had to contact General Macapas po. And then General Macapas had to coordinate with with the higher ups, no? And General Francisco, no? And then meron pa siya mga tinawagan po. So yun na po ang nangyari. We had to wait for the yung aeroplano C-130 from Manila kasi tinawagan ni Colonel Ruiz yung yung aeroplano, yung kanyang boss po, at who was also a very good man, no, or who is a very good man, at nakarating po dito. Alam ko ayaw nila sabihin ito, pero pasensya na po, kailangan sabihin kaya para malaman ng taong bayan yung katotohanan. And then yun na, pumasok na kami sa loob, at nag-usap si General Macapas and Colonel Ruiz dun sa loob together with me, kay Pastor, at umalis kami sa compound at sumakay ng C-130 at papunta po sa Camp Crame. Ang isang usapan sana ay ayaw na namin ng away. Gusto lang namin media blackout sana kay para malagay sana in proper perspective. But then again, nag-request si General Macapas for just one picture para ma-submit naman sa kanyang higher ups, no? And nagpa-unlock po kami doon sa nasa aeroplano na kami before mag-take off, no? Isang picture lang. So pinadala ni General Macapas sa kanyang head po, no? So si General Marbil ata yun kasi parang nandun ata sa United Arab Emirates. So pinadala. So while while we were about to take off, katabi kasi kami ni Pastor, nakapag-usap kami, and yun nga, sinabi niya, hindi ko na talaga matiis yung kanyang mga miyembro sa kanilang mga sufferings, and he did not want the lawless violence to expand further, and he wanted to end it, and he wanted to do the ultimate sacrifice. So after September 7, no, I don't know how he did it. Pumasok siya doon, and then he met his he met his leaders, no. So as to how he did it, hindi na ako nagtanong po kasi hindi kami makipag-usap masyado kay nasa gilid ko si General Macapas, no. Sunod kasi kami naka sit down po doon sa malaking C-130. First time ko po sakay ng C-130. So yun, ang buong katotohanan po ay hindi po siya naaresto. Ilang beses na po bumabalik-balik sa Senate investigation. Na-emphasize ko nga na ang paborito na i-inspect na since day one, noong August 24, 25, 26, 27, 28, yung Bible School, no? At saka yung SMNI Studio, yung JMC, at saka yung Cathedral.
pero hindi talaga nila nakita si Pastor. So, nung pagbalik niya, nung September 7, doon kami sa likod, no? Nagkita po ni Pastor. Yun po ang buong katotohanan po. Attorney, last follow-up para makapag-interact po sa inyo, si Brother Admar at si Brother Franco. So hindi totoo na nagtago si Pastor sa bunker at tunnel at hindi totoo na gumawa ng Walang tunnel at tunnel. bunker the way it is now being presented nila na tama daw na nagkalkal, nagbungkal, gumawa ng illegal na pagkubkob at illegal na mga gawain at naging miniro ang mga pulis. And huling bahagi ng tanong ko na yon ay hindi alam ni Nick Torre all along na nandun na si Pastor sa loob na nagkakaroon na ng proseso ng surrender and up to the final moment na siya po ay nasa custody na ng authority ng AFP at PNP, Nick Torre and Abalos were out of the picture all along. Tama po ba ang aming kuha? Ayun po ang katotohanan, no? Kasi kung sasabihin niya na ang totoo talaga, maski nga nung nag-uusap na kami ng ISAP at saka ni General Macapas, no? Initially, hindi pa po niya alam. Nung naset na, of course, si General Macapas had to call him, no? So, kasi siya yung, doon pa lang niya nalaman. Pero, even during that time, maski si General Macapas, hindi alam mismo kung saan talaga doon, no? Until we get inside. Honestly, hindi ko rin talaga alam kung saan mismo doon sa compound. Kasi yesterday morning ko lang nalaman na nandun siya sa compound. And nagbalik siya doon sa compound. And si General Macapa, si Colonel Ruiz, no, nandun lang sa Anipay, no, hindi namin alam yung specific location niya. Nung pagpasok lang namin sa KOJC, no, doon pa nga kami sa King's Chow muna. It was only later yung paalis na kami, no, nung nalaman namin kung saan yung specific location niya. So kung ano man yung nabalita, no, hindi po totoo. Kasi kung totoo yan, no, kung totoo yan na may tunnel, yung nagsabi niyan would be clearly in bad faith kung alam niya kung saan ang location ni Pastor. Bakit ka nag-tunnel doon sa GMC several meters away from from the exact location of Pastor Apollo Sikibuloy only when he allowed himself to be picked up, no? Nag-choose kasi ng location si Pastor where he would like to be picked up, no? So, at saka yung tunnel nga niya na hinukay for how many days, wala ngang nakitang labyrinth of tunnels underneath, no? So kung sasabihin niya, alam niya kung saan yung tunnel pero hindi niya tinumbok, in bad faith yun. Bakit siya tunnel doon sa sa location na hindi naman pala yun ang real location, no? So, pero hindi na tayo magsisiraan ngayon ng husto. Kasi si Pastor Apollo Sikibuloy, no? Sabi niya sa akin, he has no rancor in his heart, no? Wala siyang rancor, wala siyang galit sa kanyang puso, no? Ang kanyang gusto lamang is of course justice, no? Ano man yan ibig sabihin na di siya galit, pero kung sino yung sino yung may mga kasalanan, let justice have its course. So, yun ang kanyang sabi po sa akin. Thank you, Attorney. Attorney, si Admar po ito. Marami kasing nagtatanong ngayon sa social media, kanino daw heartbeat yon? Yung mga namomonitor nila. Kaya nga yung mga heartbeat nila nag-move doon sa cathedral, doon sa JMC, pati sa JMC building, may heartbeat daw doon. All along, hindi talaga totoo yun. Sorry sa PNP. Yun naman po ang katotohanan. Attorney, so ibig sabihin, dun sa last na pagsagot mo kay Ka Eric, ibig sabihin, tuloy na tuloy pa rin yung mga
paghahain ng kaso laban dito sa mga lumabag, yumurak ng bastos dyan sa Kingdom of Jesus Christ, dyan sa Jose Maria College, sa pangkalahatan, dyan po sa compound. No? Lahat ng kanilang mga ginawang mali, merong karampatang kaso na ipapataw sa kanila. Yes, as of the present, although I am given liberty by pastor, no, kung sino ang hindi natin i-include at sino talaga yung pinaka ano talaga, yung in bad faith talaga, no. Yun po ang instruction po sa akin, no. And then ang ano nga niya kasi ano ba yan sa Tagalog, yung sinaula? Ano yan? Ano yung Sinalaula. 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 Binalahura. It was desecrated. I think in English, Yeah, it means that's correct. desecrated. Nasabi nga ni Pastor sa akin, ang plano niya soonest is baka ipa-demolish niya yung cathedral and build a new one. Yung mas maganda kasi kasi the extent of the desecration daw is probably not anymore capable of being cleansed, no. Pero in the meantime reconsecrate daw yan, and then kung reconsecrated na gagamitin, pero ang kaniyang ultimate objective is parang i-demolish daw yan, and he wants to build a new one, a grander one, no? So, yun ang nasabi po niya sa akin kahapon. Ito po, factual po ito. Alam niyo naman ako, I only want to, as much as possible, I really want to be objective. Okay, para at the end of the day, credibility is one of the most important virtue of a man. Opo. Yung pong Opo, attorney, yung sa ano naman po, sa Jose Maria College, ano naman po yung information after nito? Kayo po, meron kayong, kayo ang dean ng law school at kahapon ata, di ba, yung pag-uumpisa ng bar exam, kung di tayo nagkakamali. Balik na po ba or meron pa po bang parang leeway bago maglubusan na balik normal ang operasyon po ng JMC, ng law school po ninyo? Yes, we will be issuing a memorandum within the day. I would request my beautiful and highly intelligent na inaanak na assistant dean, si Attorney Resi Rizada, to craft a memorandum na right away of course ipalinis muna namin ngayong buong umaga and hapon, no? Request kami sa mga members, magpatulong kami na linisan yung ating eskwelahan kasi for a while kasi nagginawa yung boarding house po ng ating mga kaibigang mga pulis, no? So linisin at be sure na magiging presentable, and we will use it probably at the earliest tonight. Pero I have to be, I have to be realistic also. Parang ano pa rin, hybrid, no? Face-to-face, yung iba na gustong mag-online, i-open din natin yung possibility na online. Kasi yung iba kasi na-shock eh. Di sila makapaniwala sa mga nangyayari. So, some people are strong and some people also have medyo yung recovery nila, medyo hindi masyado mabilis, no? And we have to recognize that. We have to be compassionate, no? Yun naman ang tatak GMC galing yan sa ating founder, si Pastor Apollo Sikibuloy. We will not impose right away yung strict face-to-face, no? We have to recognize that people are, we come of different constitution, we come of different character, we come of different strengths. Yung iba, mahirap makakope agad. Yung iba, matapang at madaling parang baliwala lang. So we have to recognize that. So yung ating ipapalabas na, memorandum, hybrid po. Face-to-face, tsaka, online din. Hindi pa makakaya ng face-to-face. Yes, attorney. At maraming salamat po sa pag-aalaga sa ating butihing pastor. At 7 million po na mga mahigit
7 milyong mga manggagawa po talaga ay masaya sila eh. I mean, kasi sa larawan po na ipinakita po ninyo, marami po nagtatanong, Pastor looks very victorious in spite of all the things that is happening there. Nakita po nila sa mga mata ni Pastor, sa ngiti ni Pastor, na it's like Pastor's really proud of all the things that the Philippine National Police did to the kingdom citizens. They never retaliate. It's like, I don't know, that's how it seems kasi sa larawan po ni Pastor at marami din pong nagtatanong. Kamusta naman po ang ating buting Pastor? Well, amazing, no? Amazing. Yung sinabi nga niya sa akin, Attorney, binisaya man good, no? In Bisaya. Wani ko ka anto sa ako ang mga followers in town ba, no? So ibalik ko sulo dito niya. Ang uban, wa man kita nako. Iko ha? Ano yung kita si mga pastor? Hindi man nila ako. Pero yung iba, nakakita sa akin, no? Paano mo ginawa yan, pastor? Pero ano man yung feeling mo dun sa ibang pulis, hindi pa ako galit sa kanila kasi alam ko naman na napag-utusan sila sa ato pa. Di wa man ko nasuko sa ilaha kay balo man ko nga nasuguan ra na sila. Pero ang hustisya gyapon, hustisya, no? Ingko pastor, pwede ba nga naiuban diha nga di na lang nato i-appeal? Siya, ikaw na bahala diha, I give you ikaw may mas nakahibalo ana. Tapos kunya, kumusta man sa? Kumusta man ka? Ana din siya. Buangan ning nahitabo Tornino, ko nga naman pastor, na nahibalaan na gidong inoon sa tibuok kalibutan kung unsa ang KOGC. We are placed in the spotlight. Wa man ato ni tuyua. Ilaliman ka, 5,000 ka buok pulis, nangita na ko, wa gid sila kita na ko. So, magkatawa mi, no? Ang kulagi, pastor, sa man sa tunimo nga, nisug kag balik. Sa bot po lagi, ano, wa man po ko nila kiti, no? So, yun ang aming, he is somehow, of course, he is affected, but not actually bothered, no? Siguro, ang ma-explain ko yan, yung total faith to the great architect of the universe. Right. Yun ang possible explanation ko lang dyan. Factual ito yan talaga ang nangyari at sinabi sa akin. Thank you so much, Attorney, sa impormasyon. I think, Eric, for additional. Sir, pinanindigan pa rin po ni Nicolas Torre na tama po ang kanyang ginawang paglapastangan, pagsalaula sa mga sagradong bahagi po ng compound. In fact, kung akong tatanungin, the entire KOGC compound is a faith sanctuary. Una sa lahat. And then nagkaroon dyan ng paaralan, Bible School, and Jose Marie College. Sir, nakakabahala po itong pilit na pagpapalabas that Pastor Kibuloy ay parang kriminal na. We want to hear from you here, no? Para malaman ng mga taong bayan paano siya tinrato with the full force of instruments and resources of the Marcos government mobilized to Davao in the last 16 days. Ngayon po ay nananawagan pa si Ontiveros na ang kanyang panawagan, Kibuloy cannot outrun the law. He will have to face all of his crimes against sa mga biktima niya. And nagbubunyi pa siya sa mga ginawang kalapastanganan sa batas. Although hindi siya lawyer, pero senador siya. And a lot of people ay ganito ang kanilang panawagan na para bagang tinatrato nilang isang kriminal na tao, si Pastor Kibuloy at ang kanya mga co-accused. Kindly please explain to the people how important it is to observe the fundamental rights ng bawat mamamayang Pilipino regardless kung siya si Pastor Kibuloy, KOGC siya, ano man siya. Please, Attorney Torion, for the people's sake. Ako, I will speak based on the instructions of Pastor sa akin. Sa compassion pa rin, no? Maski na inatake siya ni Senator Hontiveros ngayon, no? We will not react with the same intensity of hate. Kasi sabi kasi niya, masyado nang divided ang ating bansa. So we should be the paragon of compassion. Pero compassion with justice. Yun ang kanyang
Kaya nga, wala daw siyang rancor in his heart, but justice should prevail. No? There should be reckoning also. Kasi nga, yung Panginoon, may reckoning, nagre-reckon nga siya pa. No? Siya rin. Kasi tao at kailangan din yung tao maka-learn din ng lesson. Kasi kung hindi mo patawan ng kaso, hindi maka-learn. I-correct lang natin din na konti. Si Senator Hontiveros, yung sabi niya victims, ang kaso lang po dito ay nag-file ay isa lamang, no? At na-dismiss na po ito, Senator. Alam mo naman na na-dismiss ito. Matagal na, binuhay lamang ito. Ilang beses na ito ako binabalik-balik, no? Ang istorya na ito, na-dismiss na po ito. Yeah, so, i-correct natin na hindi po victims sa Pilipinas. Isa lang ang nag-file ng kaso, na-dismiss na ito, binuhay lang. At nabuhay lamang ito sa kasagsagan nung kanyang Senate investigation po. So, i-correct natin siya properly. So, yung sinabi niya, ano yung sinabi niya first, Ka-Eric? It is proven that no one, like Kibuloy, ang kanyang quotation, can outrun the law. As Well, if presumed criminal kaagad si Pastor, yung punto ko kasi ng tanong, attorney, how important for every Filipino to appreciate that a person, no matter how many times accused, still has the presumption of innocence. And it should be Yes. afforded to Pastor Kibuloy just like any other ordinary Filipino. Kaya ko tinanong sa inyo. Yes. We have to remember the fact po, Senator Hontiveros, with due respect po, that Pastor Apollo C. Kibuloy is still an accused. And he still enjoys the presumption of innocence. Hindi po siya criminal, hindi po siya convicted. So I do hope i-place natin in proper perspective po na hindi pa nga nagsimula yung trial, and it would also be unfair if we would cast aspersions against him, no? Hindi pa yun proven po yung mga manufactured witnesses po na presenta po sa Senado. Ni one case, hindi naman po yun sila nag-file ng kaso dito sa Pilipinas, no? Nag-file lang yung alias Amanda ninyo po. So, kailangan siguro i-correct natin yung certain statement ninyo kasi masyado pong nag-steer ng anger, ng hatred, no? Pastor Apollo C. Kibuloy wants me and the KOJC members to be the paragon of compassion. So, as to the rest of her allegations, we will no longer delve into that because that would cause further division and further hatred in our country. Brief lang, Mark, please. Last na to, attorney, on my part, Brother Franco. Hindi ko palalagpasin ito, attorney, sapagkat inuulit-ulit niya eh. Ang pangalan niya, Congressman Valeriano. Hindi ko nga siya kilala eh. Metro Manila. Yan siya. Second district na. Sino po siya? Congressman siya sa Metro Manila. Sa Manila side, second district. Inuulit-ulit niyang i-post na dapat i-pursue pa rin ng PNP ng gobyerno ngayon ang pag-dismantle ng criminal and mafia group na nagkakanlong kay Pastor Kibuloy that involves the mga Duterte. Same line with the CPP, NPA, NDF that there is an existing Duterte Kibuloy criminal group. Same line that Hontiveros made a briefing na there is an existing Kibuloy Duterte criminal syndicate. Congressman kasi ito, ginagamit niya ang kanyang access sa poder ng gobyerno para mag-instigate ng hate and unnecessary attacks as if hindi pa sapat ang 5,000 pulis na ipinadeploy ni Marcos at gumawa ng karumal-dumal na mga akto ng state terrorism never seen before, even at the time of martial law declaration sa tatay ni Marcos Jr. Attorney, would you react to that? Kibuloy, Duterte, Mafia, Kibuloy Syndicate Group. Once and for all, i-address na natin, attorney, kasi kinakapital ito. Mabuti sana kung barangay tanod lang ito, balot vendor. Kongresista ng 2nd District ng Manila, itong si Valeriano. Honestly, hindi ko pa siya na-meet, di ko rin talaga siya kilala, no? But if he said that, no, criminal syndicate, kung totoo yun,
siguro armado yung mga miyembro ni Pastor at niratratan na sila during nung August 24 siege. Note that nung binigyan tayo ng 30 minutes nga ni General Torre, hindi pa nga naglaps, sinira na yung likod, southern portion ng KOJC compound at pumasok mga pulis, naglob ng mga tear gas. Kung criminal syndicate pa yung mga members ni Pastor, part ng criminal syndicate, I'm very sure they would have retaliated with open fire also as against the police officers. Pero except for one or two policemen na ano ng barbed wire kasi dumiretso sila, wala namang nasugatan sa kanila, no? At saka ni isang this video, walang nagpakita sa kanila na may tama sila ng baril. Sa atin may namatay, may na-heart attack, on record yan. 59 ang nadulog sa ospital. So it's not really, there is no inkling of an evidence that there is a criminal syndicate between Apollo Kibuloy and Rodrigo Duterte, no? The fact na tingnan mo, may mga barbed wire kasi yan. Diyan po pumasok bigla yung mga pulis, no? At yung iba, siyempre, pagpasok nila, hindi siguro nila alam na may barbed wire, nahagip. Yun yung pinakita ni General Torre. Some of my men were hurt. No? Ganun, pinakita pa no, sa kanyang version of facts, no? So, hindi niya pinakita at hindi talaga niya inadmit yung naglob siya ng mga tear gas and may dala-dala silang mga pepper spray, no? Maski na overwhelming yung evidence. So, to answer your question, it's not true. There is no criminal syndicate because had it been true that there is a criminal syndicate, then the magnitude and extent of the injuries suffered by the members of Pastor would have merited an equal response, no? Kasi grabe kasi yung pag-atake nung August 24. But nothing of that sort happened, which proves therefore that his thesis is wrong. So, pasensya na po, Congressman, I have to state the truth. Yun po ang nangyari po dito. Thank you. Thank you, Attorney. Attorney, siguro dalawa na lang punto. Dito po sa pangyayari sa KOJC, kay Pastor Apollo, maraming nakapansin ng taong bayan, mga missionaries, members, at pati yung mga supporters at naniniwala, no, mga televiewer ng ating butihing pastor na hindi pa member, na maraming magandang naidulot itong mga issue na ito. Lalo na yung nailantad, naibulgar, yung nabagit mo kasi yung criminal syndicate na ano ko tuloy na itong mga pagsisinungaling ng mismong mga opisyal natin na nakakabahala, no? Kitang-kita mismo nila kung gaano sila nanindigan sa kasinungalingan, no? Ito rin ba yung kung may naikwento rin si Pastor sa iyo or sa inyong pananaw po, attorney, yung isa sa mga na pang ito hindi lang ito for KOJC, hindi lang ito para sa mga members, sa mga estudyante ng JMC, kundi sa buong Pilipinas. Yes, at least we were able to show that how KOJC members are as a people and as a flock, no? And I do hope and pray na kung ano man yung nangyari doon sa mga KOJC members, no, hindi na po ito ma-replicate. This is the first time ever that a warrant of arrest has been turned into a license, no, to turn a private property belonging to another into a police garrison, no, where it has likewise been a license to destroy the property belonging to another, in the sense that they even went to the extent of conducting tunneling operations therein. And this is likewise the first time ever where a cathedral, which is supposed to be one of the most sacred places of KOJC members, have been or has been desecrated, no, or was desecrated rather, the proper term. And this speaks volumes of the
need for us to perhaps conduct moral values seminars to police officers, perhaps even more to generals, although I have to say na meron ding mga general talaga like General Silo na mga mababait at honorable, no? And reflection din ito ng ating sosyedad ngayon, kung anong nangyari na masyado tayong divided as a nation, no? Siguro may kailangan gawain ang taong bayan para makorek po ito, no? As to ano yung kailangan gawain ng taong bayan ko para makorek ito, no? Kayo na po ang maghusga kung anong kinakailangan nating gawain. But something should be done so that we will be redirected to the right path, no? Yun ang aking pananaw po, honestly, sa mga nangyayari sa ating country po ngayon, sa ating bansa. Bilang panghuli, mensahe na lang siguro, attorney, sa ating mga kababayan, sa mga missionaries, members ng KOJC, sa mga estudyante ng Jose Maria College, sa lahat ng mga stakeholders, sa mga Pilipino sa gitna po ng mga pangyayari ngayon, attorney. First to the KOJC members, no, you have kept the faith. Thank you very much for all your support to Pastor Apollo Sikibuloy and also to me. Kasi you have been texting me, nag-flood yung aking mga social media accounts, no, sa inyong expressions of support. Yung mga ganun kasi nakakataba po yun ng puso. Salamat po sa inyo, no. Nakarating po yung iba kay Pastor, no, nung maliit na panahon na nagkasama kami, yung ibang nag-text sa akin, nasabihan ko, pero hindi po lahat sa kadami po ninyo, no. And to my students, JMC law students, no, yung emergency meeting natin nung September 7, di ba, nag-emergency meeting kasi yung ibang members really wanted to have a face-to-face, no, a great majority. And it was supposedly agreed na by today, whether the police would like it or not, papasok na sila at magpapark ng kanilang sasakyan sa loob, no, ng JMC, no. They would reassert their right, no, to right to education. Pero buti na lang hindi nangyari. Kasi may mga iba din na mga estudyante who raised their concern, what about our safety din? Sabi ko naman sa kanila, this is your practicum 101. This will be one of the way by which you would be able to apply what you learned in law school, no? How you would be able to assert politely your rights as against police officers, no? And then to the Filipino nation, salamat po sa inyong suporta sa Pastor. Alam namin yung iba, no, may contra-review kay Pastor. Sana naman maintindihan niyo that he still enjoys the right of or the presumption of innocence. He still enjoys the presumption of innocence. Wait till we present our evidence, no? Please be open-minded likewise that if you would not believe his total innocence, at least bear in mind that there is that concept in our rule of law about presumption of innocence, no. Bago po tayo manghusga, atin pong i-consider na na-dismiss na po itong kaso na ito, and let us not further divide our nation, and let us give everyone his due. So sana po hindi tayo masyadong hindi tayo masyadong manghuhusga sa ating kapwa. Salamat po sa panahon na binigay ninyo sa akin. Mabuhay po kayo, attorney. Maraming salamat sa pagtindig sa katarungan at hustisya. Thank you so much, attorney. Maraming salamat. Si Attorney Israelito Torion, ang legal counsel po ng Kingdom of Jesus Christ. Ang tanong natin ngayon, matapos nga itong mga pangyayari dyan sa KOJC, magkakaroon na ba ng pagmura ng mga presyo ng mga bilihin? Ayun, magandang... Mababawasan na ba ang kahirapan? Hindi na ba magtitiis si Juan de la Cruz after nitong lahat? Magandang punto. Napatawa ko kay Brother Admar. Sinadya po at kagustuhan ni Marcos na buhusan ng iskandaluso at nakakagalit na mga kaganapan ng pang-aatake at pang-aabuso
sa mga kasapi ng Kingdom of Jesus Christ in the guise of bringing justice para sa mga daw biktima ni Pastor Quiboloy. The lines of like what Hontiveros is doing and the CPP and PND. Bakit po? Number one, upang malito at mailigaw ang pagtanaw ng taong bayan na mahigit 16 million Filipino families ang naidagdag sa kagutuman ng mga pamilya na umaabot na ngayon sa 72 million Filipinos ang hindi nakakakain ng kumpleto 3 beses sa isang araw. Halos isang beses na lang kumain ng isang araw. Pangalawa, malinaw din po na gustong itago ni Marcos na ang bulusok pababa ng ekonomiya ay dahil sa kanyang maruruming laro sa politika that included the illegal siege and assault na ginawa nila sa Kingdom of Jesus Christ. Part yan ng kanyang maruming laro sa politika. So may punto si Brother Admar at Brother Franco, mga kababayan. Bigas, pagkain, presyo ng kuryente, tubig, lahat po sumisirit pataas. Beyond reach of daily living cost na makaya ng ordinaryong pamilyang Pilipino. Ngunit wala kang nakikitang solusyon na naibibigay na maayos ang gobyerno ni Marcos. Baha lamang. 2 beses na po siyang hinambalos ng kalikasan upang mamulat sila na itigil ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Correct. 1.4 trillion pesos, 2023 budget, 2024 budget, itotal po ninyo, 1.4 trillion pesos ang combined budget appropriated for flood control. At ang 70% niyan sa Metro Manila. That means almost mga 870 billion pesos yan. Mga kababayan, saan ito napunta? Wala. Habang binabaha, sabi nga ni Brother Admar kanina, Brother Franco, ang Rizal Province, ang maraming bahagi sa Metro Manila, sa Bicol, sa Samar, dito kay Bagyong Inting, ang Bagyong Ferdinand Marcos Jr. nagpaayuda ng kung ano-anong kabulastugan sa politika nila ni Martin Romualdez sa Davao. And ito pa ang masaklap. Kinuha ang mga pulis sa mga hit by typhoon and flooding, dinala sa Davao para maglunsad ng pang-aatake sa mga sibilyan at religious missionaries and church workers ng KOJC. So it was intended really as a displacement. Pang-cover, pang-tapal sa malulubhang pagkukulang at kapalpakan ng Marcos government na siya ang salarin sa pagbulusok ng ekonomiya, paglaganap ng kagutuman, kawalan ng kabuhayan at ang paglaki ng bilang ng mahihirap na pamilyang Pilipino dahil sa mali at mga palpak na patakaran ng kanyang gobyerno. Ito pa ka, Eric, dahil tapos na, nandito na rin yung hinahanap na si Alice Go, tapos na yung sa KOJC, kay Pastor Apollo. Balik tayo doon sa magpapa-drug test ba? Magpapa-hair follicle drug test ba ang ating Pangulo, considering sa nakababahala na mga desisyon at mga pahayag niya. Kabilang dito yung ebidensya niya dyan sa KOJC kung ano-ano na mga pinagsasabi. Nung nagkaroon din ng pagpasok ng Bagyong Enteng, nakita natin, nakakabahala na, wala nang di ba? Tapos na yung issue na yun. Balik tayo ngayon. Yes. Dahil nakababahala na po ang estado, mental health ng ating Pangulo, kung fit pa ba? Diba? Fit pa ba ang Kasi minsan Fit to govern and discharge the functions of the office of the President. Kasi hindi magsisinungaling yung video Parang lahat ng Pilipino sa loob at labas ng bansa ay alam na yung nangyayari sa KOJC. Tapos ang Pangulo, isipin mo, Pangulo na dapat numero 1 nakakaalam sa sitwasyon ng bawat Pilipino ang hindi alam ang nangyayari sa KOJC. Ang pinakamasaklap pa niyan is dito nga na-expose ang lahat ng corrupt officials. Kung sino, gaya na nabanggit ni Admar earlier, na kung sinungaling ang pinakaulo ninyo, it will stem down hanggang sa pinakababa. Ngayon, ang numero kasi pwedeng sabihin ng mga opisyal sa baba, nagawa nga ng aming ng presidente na magsinungaling. Ako, exempted. Ayun ang standard nila. Kung ang mga government official, ang standard ng kanilang pamamalakad sa pamahalaan ay gagayahin nila sa Bongbong Marcos, ay naku po, wala na pong pag-asa ang ating bansa. Kaya kinakailangan talaga na gawa na po ng solusyon ng taong bayan. For example na lang, he was really using all the resources. Isipin mo, he used all the Philippine National Police, grabe, bitbitin niya, 6,000, just to
divert the attentions of the Filipino people for all the issues. Hair follicle, baha, ang dami. So, yeah, using the mass media, the mainstream media, to divert all the attention of the people. Kasi hindi sila makapag-report ng negative sa presidente. So, lahat sila tututok yung report nila sa KOJC. That's how they will poison the minds of the Filipino, not talking about the real issues that the Filipinos are facing. Kagutuman, korupsyon, kriminalidad, at other issues, kahirapan. Ito yung dapat tinututukan, pero tignan mo, for 16 days, ang buong atensyon ng halos lahat ng Pilipino, itinutok sa Kingdom of Jesus Christ. Pero nakita mo kung paano tumambling pabalik sa ating government officials, kay Benhur Abalos, kay Marbil, sa ating Pangulo, especially si Torre, number 1 ka, sikat na Tsaka Torre. yung nakababahala dito, yung mga political stunt ni Abalos. Yeah. Alam Yan. natin na nagkalat na sa iba't ibang lugar ang mga mukha ni kahit siguro piyesta, papatusin itong si Abalos, kaliwat kanan yung kanya mga Pero ganito ba ang nanaisin natin na meron tayong, ang alam ko, senador daw yung tatakbuhan. At actually confirmed na, kaya siya Di ba? Parang October, di ba? October 8 ang filing, Oo. at nag-arte-arte siya na parang James Bond sa isa TV, at nag-arte-artihan siya na parang wala siyang alam sa Pero nangyayari nakita sa na Davao. natin ang resulta ng kanyang pagtatrabaho na panay lang Panay salita lang, bida-bida, at kung ano pa. Kasi Pinasok pa pag-artista partner, para lang parang mapansin James ng taong ang hindi ko bayan. lang alam ano bang talagang achievement niya. Ni Abalos, ang achievement niya ay lokohin ang taong bayan. Una, yung alitagtag drug raid niya na wala na. 2 tonelada ng tinanong ng mga taong bayan, saan na ang suspect, saan na ang mga ebidensya, ano na ang kaso, hindi niya masagot, sapagkat it was a staged drug operation para lamang pagtakpan. Nakita mo yung yung halimbawa doon sa Alitagtag, di ba? Kung ano yung maaari niyang gamitin kasi malaking balita, Yeah. nandun agad siya. Nandun siya. Pero anong resulta ngayon sa Alitagtag? Wala Ay, na. Wala na. Kalimutan na. Nakalimutan na. Malaki yun malaki yung Ang sabi niya, it was the biggest drug haul. Tapos pumunta si Bongbong Marcos, nagpa-press conference. But wala na Marbil. tayong follow-up kasi yung drugs na yun, hindi yun basta-basta. Billion yung Ang driver, wala billion na. piso yung halaga nun. Yes. Diba? At maraming mga buhay ng mga Pilipino ang masisira nun. Dito kay Alice Go. Hindi naman operation niya yun. Bakit pumunta siya mismo kasama ang PNP? Tapos- Ibang sangay ng gobyerno ang nag-operate nun. At nagpa-chami-chami picture. Oo. Akala ko ba fugitive ang trato nyo kay Alice Go, the way you also treated Pastor Kibuloy. But private plane ang sinundo, ang ginamit. At bakit nagpa-chami-chami? At nang kinirtisize siya, Brother Admar, Brother Franco, biglang kambyo, ay hindi. Ano lang yon, procedure. And tapos wala naman siyang aircon room at siya ay mananatili sa ordinaryo. Wala namang nagtatanong doon. Bakit ka naging defensive? Ngayon ito, bakit mo sinabing nahuli si Pastor Kibuloy 1 hour before ang formal confirmation of announcement na hindi naman pala nahuli? Oh. Nag-surrender. Tama. At Diba? hindi po sa PNP nag-surrender. Ang una, nag-surrender sa AFP at gino-ordinate sa PNP para maayos ang process of surrender. Kulang ang picture pero ikaw ang nagpabida as if operations niyo ni Torre at ni Marbil ang nakakuha kay Pastor para i-justify ang 40 million pesos per day na inyong ginastos na pondo ng bayan para lamang labagin at lapastanganin ang KOGC compound at mga mamamayang Pilipinong sibilyan. Tsaka kung trabaho talaga nila yun, mismo si Pastor doon na sumuko sa bakit pa sila, di ba? Sa mismong pulis na ang dami na doon sa mismong compound. Isa pa, yung isa sa mga akusado doon sa kaso na kinakaharap ni Pastor Apollo, biruin mo, after mahuli, itinago sa mga abogado, idiniretso dito sa Si Pauline. Oo, idiniretso dito sa Manila at nagpa-presko na agad. Yes. Di ba? Oo. At kasama na yung 10 million pesos na reward na yung binusisi na naman, wala pa sa akin yung Di ba? At ayaw niyang i-divulge ang Oo. pangalan. Lagi niyang lagi siyang sumasakay pag malaking mga issue na hindi naman niya kumbaga trinabaho. Iyon. Di ba? Ayun ang term na huwag niyo pong i-politicize ang inyong functions of government. If you want to run as senator, resign immediately now.
and campaign, not using your advantage of having the DILG and the PNP and other platforms under your command and disposal. That is very unfair. Mag-resign na po kayo. Kung desidido ka, use your private capacity and your private resources. Eh, tingnan mo ang nangyari kay Pastor nang nag-backlash, Brother Edmar, Brother Franco. Nagalit ang taong bayan. Nilusob nyo, tinirgas nyo mga sibilyan. For 16 days, hindi nyo makita si Pastor Kibuloy. Anong excuse at palusot mo, Abalos? At ni Marbel? Kay Torre lang yan. Wala kami, hindi na sila nagpa-presscon. At ano po ang sabi niya? It's purely police operations. Pero ikaw ang supervisor ng PNP. And in the last 2 days na naglusob ang PNP, kayo ang nagja-justify. Kayo ang nagsasalita nang nagkaroon ng public outcry and public are speaking up and the people are condemning your acts of terrorism, biglang distansya si Abalos. Ay hindi, police operations, hindi tayo pwede makialam. Pero ating aalamin palagi na under sa DILG ang Philippine National Police. Yan ang isa sa record na panghahawakan mo panghabang buhay na sinira mo. Binalahura mo, ikaw ang naging dahilan kung bakit nasira ang Philippine National Police sa taong bayan. Hindi Tsaka, natin may pagkakaila to eh. Malala mo yung yung unang niyang pahayag na ay ano yan, wala akong ano dyan kasi police operation operations lang yan, yan. supervision Palusot lang yan. Gusto pang magpalusot tapos ngayon kaambya na naman kasi merong development, parang inaako na naman. Pati itong si Torre, di ba? Nagparty-party pa ngayon. Nagpalitson Nakita talagang malaki niya pero yung kanyang sinasabing bunker, tunnel at kung ano-ano pang dugtong-dugtong sinira na nga niya yung mismong Guni-guni lahat. cathedral, sinalaulan na niya yung buong compound. Tuwang-tuwa pa siya. Di ba? Doon sa pag-host. May interview sa Brother Admar na, oh sir, thank you sir, magpapalitson ako sir. Nakikita namin, magpapalitson para sa ano? Wala kang na-accomplish, mission failed po kayo. Si pastor po ay hindi nag-surrender sa inyo at hindi nyo nakuha sa loob ng compound. Si pastor po ay kusang loob at voluntaryong lumapit sa mga tamang otoridad. Not to Abalos, not to Marbil, not to Tory, not to their thousands of police deployed as mga legions nila sa loob ng compound. Ito Hindi bang po nangyari yun. mga polis na ito na dineploy ni Marbil, ni Abalos, ni Torre, ang dami nito eh. Di ba? Nasa 3,000, 4,000, 5,000. 4,000 niya o may 5,000. Ano na ba ito? Gagamitin na rin ba ito para mahanap yung mga bata? Kasi maraming mga missing na mga bata ngayon. Ayun, ang Di ba? ganda ng punto. Yung kriminalidad hanggang ngayon, every now and then, lagi akong nakakarinig na lumalala yung kriminalidad By the sa day. kanilang lugar. By the day. And ito ba ay gagamitin nyo na rin para hulihin si Franz Castro? Convicted. Si Satoru Campo convicted. Why are they enjoying their freedom? Pastor Kibuloy was never convicted yet. Pastor Kibuloy was only accused, suspect. Anybody can be accused of anybody. Kahit sino pwede mag-file ng kaso. Why are you using 40 million pesos minimum average daily expenses and ginamit at sinalaula nyo lang imahe ng police but you cannot implement it against convicted criminals? Ito convicted na. Si Franz Castro nakaupo pa sa Kongreso at magbidabidahan pa na magsenador. Kalain apay at ni Abalos. Why you cannot do that to hardened terrorist criminals na mga at-large pa at nandyan pa mga CPP, NPA, NDF, remnants ng Abu Sayyaf. O, ba't hindi nyo ginagamit ito? So Tsaka kung hindi nyo politika ito, ibig sabihin, diskarte nyo na gamitin si Pastor Kibuloy at ang KOGC operations para magpabida kayo. Tsaka yung damages na naidulot niya sa KOJC properties. Correct. Na mismo taong bayan na naman yung magbabayad. Taong bayan na nga nung nagbayad na pinag-aksayahan nila ng panahon, umabot ng mahigit 2 linggong paghahanap pero wala pa rin. Ngayon magbabayad pa at inako niya mismo. Di ba? Sabi niya, o sige, babayaran namin yan. Para naman sa kanya talaga yung pera. Parang walang kagatol-gatol sa kanya na lumabas na babayaran namin yan. Pero at the end, hindi naman sa kanya igaling yung Taong pera. bayan. Okay lang sana kung ubos na. Well, di ko lang alam kasi parang nasa yung kanyang benefits siguro. Kasi nga, Actually, possible talagang matatabunan siya ng maraming mga kaso Sigurado. nito. No? Mag-chip in muna siya sa sarili niya. Huwag na muna siya maglitsyon. Nakapag-litsyon na ba siya? Kagabi Yan yung nagpalitsyon. babayaran niya sa babayaran niya sa mga
sinira niya dyan sa Yan. KOJC Isa rin Province. sa nakikita natin dito, partner, actually, yung everyday, kaya tumatagal to, kung gaano kalaking pondo ang inilalagay dito, and we don't know, including the funds from the intelligence, yung kanilang kagamitan. We know how corrupt this official is. Diba? Kung paano yung pondo ginagamit nila, milyon-milyon, araw-araw, are we sure na tama yung designation ng yung pinaglalagyan ng pondo? O yan ang isa sa naging negosyo, kumbaga parang Amerika, na kinakailangan magkaroon ng gulo, magkaroon ng giyera para magkapera. Kumbaga, ikaw tinesting mo sa sarili mong bansa para yun na maging lagayan mo na kung saan pwede kang kumuha ng pondo, hindi natin pwedeng pawalang bisa ang ganitong uri ng kanilang mga makinarya. Kasi intelligence fund, di mo alam kung anong gagawin dyan. Pwedeng yan na magiging lagusan ng kanyang pera. Meron pa, Sige, Brother Kay Admar. Eric, Go. yung kredibilidad ng kanyang mga informant. Isa pa yun. Di ba? Yung kredibilidad ng kanyang mga informant na ito naman yung nagsasabi naghain. Yung isa yata dito yung naghain ng kaso. Dito pa lang makikita na yung kredibilidad. Pinaglalaroan lang sila. And kung pinaglalaroan sila, kasabay siguro na pagbibigay ng intelligence funds. Kasi informant yun. Di ba? Malaki, Brother Admar. Oo, kasi tumagal yun ng 16 days. 16 days. And ang imagine, Brother Admar. Pwede bang PNP mag-file ng dun sa mga informant? Niloko mo kami? Wala naman dito pala. Walang agreement Pero yun yung bukang bibig ni Torre na meron kaming informant dyan, pero wala pala doon. At malinaw na nabuking sila. Ang isang informant nila na peke na nag-guide sa kanila sa first 2 to 3 days ay pinadamitan nila na at sinuotan ng uniforme ng polis. Diba? Ito Parang wala pala ay lang sa witness ni Ontiveros. Oo. Ang kanyang pangalan ay si alias Jackson na na-identify ng kanyang kapatid at mga kingdom workers na peke, hindi polis. At pinaikot nila sa loob ng compound, nagiging guide nila. So doon pa lang, magkanong binayad nyo kay Jackson? Senator Ontiveros, are you also part sa pagbayad at paggamit kay Jackson? Witness mo, tapos nandun sa loob ng KOGC compound sa paglusob, naka-uniforme ng pulis. Pangalawa, aminin nyo sa hindi, kayo po ay nagre-report sa mga US government agents na nandyan sa Davao. 1 month before ang paglusob ninyo, immediately after nung June 10 pa lang, namataan na po ng maraming mamamayan sa Davao na gumagala ang mga Amerikanong citizens, individuals. And most likely, it is highly probable na sila ay mga US government agents at nangyari nga nung paglusob nyo nung first 3 days ay nakikita na may mga kasamang mga Amerikano o puti, Caucasian looking na mga tao, itong si Marbil sa Davao City. At nagpa-concert siya nung gabi. So malinaw po that you are also surrendering the integrity and sovereignty of the country dahil pinayagan yung makialam ang mga Amerikanong gobyerno dito na bawal yan sa ating saligang batas. Lumilipad mga drones ng mga Amerikano, mga Boeing Vertol na ginagamit sa malalakiyang... Beach King. Ito ay Phoenix plan Ginagamit ng FBI. sa FBI at pati CIA. sa military operations and CIA intelligence gathering. Saan nanggaling ito? Ito ay pangingialam ng Amerika na pinayagan ninyo. And may nakuha tayong information, Brother Admar, na nung Sunday, August 25, second day nila, si Bongbong Marcos daw ay naghahanda na mag-presscon. At naghanda ang mga Amerikano na magsama-sama na kasama si Marbil at mukhang ito na ang kanilang big day dahil makukuha daw nila ang ulo ni Pastor noong August 25 sa loob ng compound. Ito rin ang araw na dinahas at sinalakay nila ang buong compound at nanakit ng tudo-tudo. O ano ngayon? Sana ngayon ang informants nyo na pinasakay kayo at all along kayo ay pinagkapirahan. Tsaka ang nakakabahala dito, nagawa ng polis, nagawa ng gobyerno natin na i-break yung mga batas. Napakasimple, di ba? Pinagdamit ng polis ang isang sibilyan. At hindi lang isang beses, maraming beses pa na ginawa nila. Ano na lang ang sasabihin nitong mga pulis na matitino na talagang nagsanay, di ba? Maliban lang doon sa nag-pepper spray, parang di yata nakapagsanay, baka pasang-awa lang yun sa Special Action Force. Pero nagsanay yung karamihan sa mga pulis dyan, yung mga elite forces at kung ano-ano pa, para makuha
yung uniforme na yon, di ba? Minsan nang natalakay natin dito yung badge of honor, di ba? Yes. Tapos, merong mga opisyal na kayang ipikit ang kanilang mga mata at wag sundin yung batas, wag sundin yung polisiya para lang sa sarili nilang interes. Nakakabahala ito. Paano natin malalaman ngayon na yung mga pumupunta sa ating mga bahay, nag-i-implement ko na ng kung ano-ano, lihitimo na mga pulis. Di ba? Kasi naalala ko, nabanggit na rin ito ni Senador Ronald Bato de la Rosa, na yung may pangyayari doon sa Luzon, nagsagawa ng checkpoint, nagdamit ng pulis, tapos, ayun na, nag-ambush. Dito naman sa Davao, di na tayo lalayo, nagdamit din yun ng NBI, Yes. sinunog yung Lapanday, di ba? Pero mga NPA pala. NPA. Di ba? Kung papayagan natin ito, kasi ang alam ko, mahigpit May punto sila ka. dito. Lagi nilang sinasabi na mahigpit na yung pinagbabawal, ang paggamit ng yung usurpation yan, di ba? Na correct. itong pagsusuot ng Pero pinapayagan nila ng ganito. Ayan, So kumbaga, ano na ang magiging imahe ng pambansang pulisya na sila yung law enforcer, tapos sila mismo yung gagawa ng hakbang na labag sa batas basta masunod lang yung kanilang mga gustong gawin, na dyan naman sila sinanay. 'Di ba? Sabi nga ni Bato doon sa hearing, pwede ka naman i-pull out mo muna tapos mag-re-strategize ka. Hindi maganda yung strategy mo na talagang i-hostage mo. Tapos hindi ka lalabas dyan sa lugar na yan hanggat hindi mo siya nakikita. Which is wala naman talaga silang nakita dyan kasi hindi naman dyan nagtago si Pastor. Brother Admar, Brother Franco, gusto ko itong ihayag sa taong bayan. Ang pinakamalupit na hukbo sa modernong kasaysayan natin na nakita natin ay noong World War II, ang mga hukbo ni Hitler. Yung mga Nazi army at mga Gestapo ni Hitler. Si Hitler po ay tinatawag na baliw. It cost more than almost 100 million ang namatay sa digmaan ng World War II na sila Hitler po ang isa sa mga malulupit na hukbo. Pero hindi po nila kailanman sinakop o inatake ang Vatican as sentro ng pananampalataya ng Roman Catholic Church. Tayo dito sa Pilipinas, walang digmaan, gobyerno pa mismo ang nagpasimuno na parabagang may armed conflict sa Davao, sa loob ng Kingdom of Jesus Christ, at si Pastor ay sobra pa sa mga teroristang pinaghahanap, nilusob at inagaw ang religious compound na ito. That can never be covered by the warrant of arrest. At yan ang dapat busisiin at i-review ng Korte Suprema. Kung wala mang petisyon, i-review po ninyo, Supreme Court Justices, kung ito ba ay papayagan yung gagamitin ang isang warrant of arrest na kagaya ng ginawa nila sa Kingdom of Jesus Christ, mang-agaw ng property, manakit ng sibilyan, at magkalkal at mag-destroy ng property, at mag-desecrate ng mga religious compound and religious centers. If that is allowed in the rules of procedures ng mga warrant of arrest at search warrant, kayo ang nag-i-issue nito, Korte Suprema. Kayo ang nagpapatupad, kayo ang nag-issue, hindi kinikilala ni Marcos Jr., mag-isip-isip po kayo. That was one of the serious lessons learned dito sa nangyari sa KOGC na dapat nating panghalawan ng aral. Mapait man ang karanasan na ito ng mga kapatid nating Pilipino, na mga sibilyan na dinahas dyan ng Estado at poder ni Marcos, subalit it is a wake-up call for the entire nation and for other authorities of the government. Tama ka dyan, Eric. Isipin mo kasi since malinaw sa bawat Pilipino, sila rin hindi taga KOJC. Wala na tayong maasahan sa ating Pangulo. Wala na lahat, government agencies, senators, everyone, wala. Ang Korte Suprema na lang ang kanilang inaasahan na kung saan pumunta pa sa punot dulo na kung saan magiging madugo na dapat. At we're still waiting for the response of the Supreme Court. Wala pa rin po. Kaya ang dalangin, ang sagot sa dalangin po natin, si Pastor din ang sumagot. At saka gusto ko lang din na bago lahat, Erika, gusto natin ipakita kung gaano nakalala ang sitwasyon ng ating pamahalaan. Ano kung bakit? Itong Communist Party of the Philippines, kung di ako nagkakamali, next week magpipirmahan na to. For opening of peace talks, resumption. For opening of peace talks.
Ito yung numero unong kalaban ng Estado. Numero unong sumisira sa ating gobyerno. For 55 years. For 55 years na pinutol ng ating former President Rodrigo Duterte at ngayon magkakaroon ng pirmahan na. Para saan? Bakit yung komunistang teroristang grupo ang sinusuportahan ni Marcos Jr.? Isa pa yun. At ang taong tumutulong na si Pastor Apollo C. Kibuloy sa taong bayan, sa Philippine National Police, sa Philippine Army, ang talaga namang hindi nyo tigil-tigilan. Hindi nila matantanan si Pastor. Bakit? Dahil ba nandun kayo sa poder ng kasamaan na kung saan ang nangingibabaw sa puso ng komunistang teroristang grupo ay talaga namang kasamaan. So this will really reflect what kind of government we are facing now for every Filipino. So we really have to open our eyes. Buksan na po natin ang ating mga mata nang sa gayon hindi na po magtagal ang administrasyon ni Marcos Jr. Dahil sobra-sobra na ito ka, Eric. Agree. At di natin hahayaan na muling mamayagpag ang komunistang teroristang grupo. Yeah, agree kami dyan, Brother Admar. At dahil po ito'y mahalagang mga usapin, hindi pa po natin ito tatantanan at ito po ay reminder muli sa mga namumuno ng security forces. The Armed Forces of the Philippines, ulitin natin, while you are not the direct law enforcement agency, yet you are entitled by the authority of the Constitution to become the protector of the people and the state. In times na ang isang security sector lumulusob at nananakit ng mga sibilyan, lumalagpas sa kapangyarihan ng batas at walang kinikilalang batas at korte, you could have told the President as your Commander-in-Chief, Sir, Mr. President, mukhang sobra ito. Why can't we review? Pwede po yun, hindi po yun illegal. It is not mutinous. It is not kudeta. When the top generals, like General Bronner, Gibo Teodoro, tell the President, Sir, can we review? Kasi nasasaktan na po ang mga sibilyan. Ang dami na pong nasaktan, tinitirgas, binubugbog, winawasak na ang katedral, winawasak na po ang bahagi ng mga paaralan. Hindi natin maintindihan kung saan napunta ang inyong konsyensya. At ang Korte Suprema, what is the purpose of you and the courts na hinahayaan nyo na gamitin ang inyong rules of court upang i-weaponize ang paglabag sa batas? Sapagkat ang mga service of warrant, service of search warrant, and warrant of arrest cannot be imposed by the police by their own terms. Mali ka dyan, General Torre. You are bound to follow what is stated and what are the regulations according to the rules of criminal procedures as mandated by the court. You have to follow what the court says. So mali po ito, dapat maglabas ng clarificatory resolution, whatever you call it, Brother Admar, Brother Franco. Otherwise, we will never learn our lessons dito sa pangyayaring masaklap man pero dapat halawan ng napakahalagang aral sa demokrasya at mabuting pamamahala ang nangyari po sa ating mga kapatid na mga Pilipino sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. Samantala mga kapartner, puntahan muna natin ang Davao City, particular dyan sa KOJC compound, kung ano na ba ang pangyayari dyan matapos nga ang pagkubkob ng PNP sa loob ng mahigit 2 linggo kasama si Paul Montibon. Paul, maayong buntag. Ayong buntag, mga kapartner, magandang umaga, mula Luzon, Visayas sa Mindanao at sa buong mundo. Mga kapartner, sabi na natin, ito ay panahon ng pag-inom, healing, at panahon ng restoration o pagpapanumbalik. Pagpapanumbalik, mga kapartner, alam natin, na pag-inom ay talagang dito sa lugar na ito, sa labas ng gate ng KOJC, ay nakabarikada na ang mga kapulisan na yan dito. Talaga namang nakakatakot, nagdulot ng trauma sa lahat ng mga tao, lalo-lalo na sa loob ng KOJC compound. Pero matapos nga ang 16 na araw na iligal na pagkukup ng mga kapulisan sa tahunan ni Torre, ay eto na at unti-unti na natin ibinabalik ang ganda, ang kulay, sagana dito sa loob ng KOJC compound. At ito nga ang mga kapatiran natin na mga young people, mga missionaries ay tulong-tulong na sila ngayon sa paglilinis para mawala, malinis
natin yung mga bakas ng pang-aabuso ng mga kapulisan. Ito ay dito mismo sa labing-anim na araw na kanilang paninirahan dito sa loob ng KOJC compound. Nasa labas pa lang tayo, pero puntahan natin ang loob ng compound, mga kapartner, kung saan at nagkakaroon na tayo ngayon ng bayanihan sa paglilinis sa buong lugar, mga kapartner. Ang ganda talaga ng gate natin. Welcome! Ayan. So, andito tayo ngayon, mga kapartner, sa loob na ng KOJC compound. At nakikita na rin natin ang ating mga kapatneran na naglilinis sa sahig kung saan dito nga yung mga kapulisan ay nanirahan, nag-stay dito ng ilang araw. Oo, nagdulot ng takot at trauma sa mga kabataan lalo na. So, tuloy, bahagi ito ng pagtuturo sa atin ni Pastor na dapat excellent, malinis ang lugar. Pero dahil nga nabalakura, dahil nga kailangan natin maibalik ito sa tamang ayos, mga kapatid. Okay, say hi. I love you, Mom! We miss you! Mga masasayang mga musik. na KOJC compound, mga kapartner. So, isa sa mga exciting part ngayon na pupuntahan natin ay yung lugar, yung napakagandang garden natin dito sa loob na tinulugan ng mga kapulisan na walang ligo, walang palit-palit ng damit. Pero ngayon, makikita natin ang pagbabalik ng luntiang lugar dito sa loob ng KOJC compound, mga kapartner. So dito, ito ang JMC building na kung saan dito rin tayo nagkaroon ng pagtitipon noong kahapon na sinabi nila na kukubkubi na tayo, pero dahil sa power of prayer, mga kapartner, ay natapos din ang lahat, mga kapartner. So dito, halos daan-daan yan, mga kapart. Lahat sa buong mundo nakakita. Halos daan-daan yan ng mga kapulisan ang nakahilata dito. Pinag-aalis nila pag sila ay pupunta dito, natutulog, pinag-aalis nila ang kanilang mga sapatos, mga medyas. Nako, para sa lahat ng mga nag-aalmusal ngayon, pasintabi ho, dahil hindi po talaga namin kinakaya minsan pag kami ay dumadaan dito sa gabi, umaga, dahil kakaiba yung amoy na itinudulot ng paninirahan ng mga kapulisan dito. Pero heto, unti-unti na natin ibinabalik ang lugar ng Kingdom of Jesus Christ compound, mga kapartner. Ayun. Paul? Napakapayapa. Ka Eric. Natutuwa po ang buong sambayan ng Pilipino na na-survive ng ating mga kapatid na kapwa Pilipino ang dilubyo na idinulot ni Marcos Jr. at ng kanyang mga pulis na ginamit dyan sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. You made the country realize that there are other ways to face oppression, tyranny, and evil. At yun ay pinakita ninyo sa pamamagitan ng walang humpay na panalangin. Faith to God and faith to the belief na kayo ay magkakaroon ng relief sa matinding krisis na kinaharap at kahirapang dinanas ninyo for almost 16 days or over 16 days. Pangalawa, sa panalangin, ang tuloy-tuloy na pagbubunyag. Information became a weapon. Third, Paul, is yung inyong paniniwala sa legal process. Idaan pa rin sa legal at hindi karahasan. So panalangin, pagbubunyag through information, pagsalig sa legal na proseso, at yung pang-apat, yung inyong payapa na pagtindig sa inyong mga karapatan. In spite of the violence and abuses and brutalities na dinanas ninyo ng ating mga kapatid dyan. Lalo na po, ang first 48 hours ay nakita ko po yun. How you stood the ground in prayer and solidarity in facing so brutal forces na hindi ko maubos maisip na ang sinasaktan at dinadahas ng pulis
ay mga sibilyan na hindi naman dapat target sa serving ng warrant of arrest. Even ang pagkamatay ni Brother Edwin, I was only a ruler away sa gilid niya habang nire-revive siya ni Dr. Libong Kugon at ng mga medical staff ng KOGC. Hindi ko makalimutan yon. Habang ang mga pulis ay nakatunghay lang, walang reaksyon, ginagapos pa nila ang ambulansya para magdala kay Brother Edwin. All of this na ipakita ninyo na may pamamaraan pala sa pagtutol at paglaban, pushing back the evils and wickedness of a wicked government the way we are now experiencing under Marcos Jr. Congratulations sa inyong solidarity of faith to the Almighty Father and to your discipline as instilled by Pastor in your training and in your upbringing and nurturing sa Kingdom of Jesus Christ. Saludo ang sambayan ng Pilipino at buong mundo sa inyo. Eric, ang pag-ibig, pagpapakumbaba, yung humility ay hindi na bago sa Kingdom of Jesus Christ, sa KOJC, mga kapartner. Yan yung parating turo ni Pastor sa aming lahat, hindi lang dito sa Pilipinas, sa buong mundo, mga kapartner. Kaya minsan, ito parang tila nakalimutan agad na may oppression, na dumaan sa suppression, dumaan sa political and spiritual persecution, dahil ang pinaka-importante sa amin dito na maibalik yung lugar namin, yung pag-aari namin. Banal ang dako na ito. Grabe ang paggalang, grabe ang respeto, reverence namin sa lugar na ito. Dahil dugo, pawis, buhay ang inalay namin dito sa lugar na ito, na hindi pwede na basta-basta lang babalakorain ng sino lang, lalong-lalo na akusasyon lang, aligasyon pa lang. Diba? Ang daming inosente na mga tao ang naninirahan sa napakapayapa na lugar na ito. Napakaganda. Kahit saan ka tumingin, ubuko ka, talagang maaliwalas, mapapapakit ka, magpapasalamat ka sa dakila naman na ang ganda ng lugar ito. Parang walang kasing ganda na anumang lugar sa Pilipinas, mabilis ng mundo. Napakapayapa. Talagang holy para sa amin ang lugar na ito. Kaya naman, ang ginagawa natin ngayon, bagamat dumaan nga tayo doon sa mga kapagsubukan, sa buhay, sa lahat ng mga inosente, na mga missionaries, nananaig pa rin sa amin ang pag-ibig, pagpapakumbaba, at pagpapatawad, mga kapartner. Dahil nga naman, ang Diyos pa rin ang nangunguna sa amin through our beloved Pastor Apollo C. Kibuloy. We have legal processes, may mga legal tayo na doon sa mga usaping legal. Pero pagdating sa spiritual, na ipakita natin sa buong mundo na hindi tayo natitinag, buo, united tayo para sa iisang kausa. Ang ipagtanggol ang tama, ang ipaglaban ang tama, at iwaksi ang mali. Lalong-lalo na dapat na ipakita natin sa buong mundo din ang pagmamahal natin sa Diyos, ang takot natin sa Diyos, at pagpapahalaga sa karapatang pantao, mga kapartner. Parang naipakita nga talaga natin ang lahat ng sides, no? Both political, social, spiritual. Nakita kung gaano ka-firm ang KOJC. At dahil yan sa aking pinakamamahal na Pastor Apollo C. Kibuloy. Kung makikita mo ang lahat ng mga tao na nandito, talagang balik normal, nakatawa lahat, naka-smile lahat, dahil nabalik sa amin ang lugar namin, na dapat sa amin lang ito, mga kapartner. Pero dahil din sa pag-ibig ni Pastor, binuksan ang lugar na ito para sa kaligtasan naman ng lahat ng mga kaluluwa sa buong mundo. And the message of the appointed Son, mga kapartner, has been echoing not only here in the Philippines, through social media, internet, at sa buong mundo. Kaya sabi nga ng mga leaders natin dito, umalis man ang mga tao dito na nagsilbi nating mga bisita, kasi hindi naman lahat masasama, yung iba na pagtutusan lang, pero yung mga salita ni Pastor, siguradong naipunla na sa puso at isip nila hanggang pag-uwi sa kanilang trabaho, pagbalik doon sa kanilang pamilya, siguradong naipunla na yan, mga kapartner. So,
Pastor, maraming salamat. Kunin ko na rin ang pagkakataon, Brother Eric at Mar and Franco, in behalf sa ating lahat, no. Maraming salamat, Pastor, sa muling pagsasakripisyo ng buhay po ninyo para sa aming lahat. So, kung hindi po talaga dahil sa inyo, Pastor, grabe, hindi namin alam kung saan kami ngayon, dahil kakaiba yung trauma talaga na itinulot kahapon, dahil nga alam naman natin, nakuha natin ng information na aalisin tayo dito, saan tayo pupunta, saan pupunta ang mga matatanda, saan matutulog ang iba pa, kasi ito na yung bahay natin, dito na tayo nakatira, dito na tayo kumakain, dito tayo nagsasamba, pero lahat yan nalampasan natin, mga kapartners. Salamat sa Ama through the Son, dahil heto nananatiling na ipakita natin na matatag tayo, iisa, buo at nananindigan sa tama, mga kapartner. Ayan, at kung di ako nagkakamali, maliban dyan sa loob ng malapit sa JMC at sa Cathedral, pati abot doon sa hangar, no, sa Kingdom area, nakikita ko marami din tayong mga footages and mga pictures na nakikita natin dito sa ating monitoring, pati sa 18, no, area ay talagang ano, kasi mahigit 20 hektarya ang KOJC compound, ilan lang yung mga yung nakikita natin na ngayon. Meron pa dyan doon sa mismong Kingdom area, malawak din yun. At pati yun, ginawang barracks, ginawang boarding house nitong mga police. Komportable na sila, ka-Eric, kasi mapapansin namin, pag pumasok sila dito sa 18 na gate, meron yung scanner, di ba? Nakikita namin kung anong laman ng kanilang mga bag. Yung mga tawag nun, yung duyan. Marami sila mga duyan at kung ano-ano pa, mat, di ba? Tapos pag iikutin mo yung Kingdom area, makikita mo dyan mga pulis na yung minsan ang mga missionaries at mga members nga hindi ka pwedeng makapag makapagsuot ng shorts habang naglalakad. Isa yan sa mga pulis. Oo. Pero makikita mo dyan sa paanan lang ng Kingdom, nandyan maraming mga mga pulis na hindi naman nakahimlay. Nakahiga, 'di ba? Nakahiga kung wala silang mga ibang trabaho, andun lang sila, no? So talagang lahat ng mga areas na 'yan at kalunos-lunos yung iba pa, hindi ko lang pasintabi lang sa mga kumakain. Napakarumi nung iniwan, lalo na sa basement area na sa ilang araw nila, basement area ng Jose Maria College. Talagang kumbaga napakadumi, talagang binalahuran nila yung area. Ayoko na lang i-describe na yung anong iniwan nilang mga dumi doon. Basta kadiri yung at pati yung sa iba pang mga lugar dyan, kasi maraming mga sulok-sulok dyan po sila nakastay, no? Ang mga pulis habang sila ay andyan nga sa KOJC. Talagang yun po yung sinusuyod ngayon ng hindi ito magkakasya sa isang buong araw. Talagang susuyurin yan at syempre gagaya nung kasi na-desecrate yan, malala natin yung din sa panahon na naglagay ng blessed oil para ulit yung lugar. Paul? Yung una yun, yung June 10, no? Yes, June 10. At ito, malawakan na rin ito. Kanina may instructions or lamentation si Pastor Kibuloy kay Attorney Torion na the way the Cathedral Center has been desecrated. Yes. Mukhang hindi kakayanin yung... Kasi mismo si Pastor na nanguna doon sa pagtatayo, early 90s pa yon. Yes, Paul, nandyan ka na Paul, sa nandyan ka pa? Kingdom area. Ayan. Yes, nandito na ako sa may Kingdom area, mga kapartner. At itong lugar na ito dito, dati marami din na mga pulis ang nakatambay dito. Nakatulog, nakahiga. Medyas lahat-lahat. Pero ito ngayon, tila nararamdamin din natin yung mga bulaklak ay medyo natutuwa-tuwa na ngayon dahil nakakahinga-hinga na sila, fresh air ang kanilang nararanasan na ngayon. At doon ay makikita natin, sa baba naman nito ay papunta na yun ng HAR, mga kaparty, sinasabi mo, Admar. At sa may daan ay tuloy-tuloy na rin ang pagbubuhos ng tubig, pagbabras ng daan, dahil lahat yan dapat ng mga dinaanan ng mga kapulisan na ito kung saan sila naglagi ay dapat linisin. Dito sa may gilid, makikita natin, mga kapartner,
Bahagi din ito ng kingdom, mga kapartner. Nakikita natin yung mga kapatiran natin dahil yung portion na yan, diyan din nagtambay ng, sa loob ng 16 days ang mga kapulisan. Diyan natutulog. Nakikita natin yung kalat ng kanilang mga pinagkainan, yung kanilang mga damit kung saan-saan isinasampay, mga kapartner. So ngayon, kailangan natin baguhin yan. O yan, tuwang-tuwa ang mga kasamahan natin. Nililinis, binabrush, winawalis, lahat ng mga areas na yan, mga kapartner. So, sabi mo nga, Admar, napakalaki ng lugar na ito. Franco and Eric, nakailang beses na rin kayo nakabisita dito. Talagang hindi kaya siguro ng isang araw, pero grabe, tinuruan din tayo ng pastor na kahit ang pagpapatayo ng isang gusali ay kaya natin gawin sa loob ng isang buwan lamang dahil sa pagkakaisa ng lahat ng mga kapatiran ho natin. So hindi imposible at babalik rin eventually ang ganda muli ng lugar na ito na ipinagmamalaki natin hindi lang dito sa Pilipinas kundi maging sa buong mundo. At ngayon, nakita ng lahat ang ganda talaga ng lugar na ito sa totoo lang. Ngayon, unti-unti nating ibabalik to sa dating ganda, mga kapartner. So, medyo pag inikot pa natin to, baka lumiit pa yung tiyan ko dito. So, basta ang pinaka-importante, salamat sa Ama. Thank you, Pastor, for the sacrifice, for the greater love para sa aming lahat. At ito, para sa inyo to, Pastor, muli ating ibabalik ang ganda ng lugar dito sa KOJC compound, mga kapartner. So yan ang munang maging update natin mula dito sa KOJC compound, Davao City. Back to studio, mga kapartner. Maraming salamat si Paul Montibon live mula dyan sa KOJC compound sa Davao City. Muli, nakita ng buong mundo kung paano ang pagtuturo, pag-train ni Pastor Apollo sa buong Kingdom Nation, ng Kingdom of Jesus Christ. Ito yung mga bunga ng kanyang pagsusumikap, pagbabago sa buhay ng ating mga kababayan, mga kapatiran po ng Kingdom of Jesus Christ. Sumasalamin ito sa leader, ka Eric, Yes. Kasi kung ano yung bunga, yun yung mismong puno niya. Yeah. At nakita ito ng buong mundo. Maraming salamat din sa lahat ng mga hindi taga KOJC. Talagang nagbigay sila, nagpapahayag, nakikisimpatya, nagbibigay ng suporta, hindi lang sa KOJC, kay Pastor Apollo, and talagang nagpapasalamat tayo sa makapangyarihang Ama sa lahat-lahat ng mga blessings na kanya pong ipinagkaloob. At sa lahat ng mga turo ni Pastor, talagang hindi matatawaran at hindi masusukat yung pagpapasalamat ng buong Kingdom Nation. Kay Eric, last message. Yun. Ang nangyari po sa Kingdom of Jesus Christ na mga kapwa natin Pilipino, una sa lahat po, regardless kung sila ay kaanib sa kongregasyon ni Pastor Kibuloy at ng Kingdom of Jesus Christ, una sa lahat mga Pilipino po sila. They are part of the Filipino citizenry. Therefore, they must be afforded and they are entitled every right. Lahat ng karapatan at kalayaan at katarungan provided ng batas, konstitusyon at iba pa mga batas sa bawat Pilipino ay dapat ganun din yun sa kanila. Regardless kung ang kanilang pastor at mga leaders ay may kinakaharap na kaso. It does not remove their right and entitlement para magkaroon ng proteksyon mula sa tamang pamahalaan at sa batas na dapat ipatupad ng pamahalaan. Yun po ang nilabag at yun po ang nawala sa loob ng 16 days. If there is a movie na tinatawag na 10 araw na walang Diyos o 2 taon na namatay ang Diyos, dito po ay ganun po ang nangyari. 16 days na walang batas at ginahasa po ang kalayaan at karapatan ng mamamayan just because sa maruming laro sa politika at pagpapaalipin ng gobyerno ni Marcos sa dikta at interes ng Amerika na kung saan siya ngayon ay lumuluhod upang mabawi ang mga nakaw na yaman nila at maging support network niya ang Amerika para hindi siya mapatalsik sa poder. Everything, kinapital niya. Si Pastor Kibuloy at ang KOGC
upang maitago ang kanyang kabulukan sa malaganap na gutom, kahirapan, kawalan ng trabaho at paglugmok ng ekonomiya at sa kanyang kabaliwan sa digma-digmaan sa China. Lahat ng ito pinagtakpan niya sa kanyang ginawa na paglusob at pananakit at terorismo ng Estado sa pamumuno niya sa KOJC. However, ito po ay trial din ng buong bansa. Nasaan po ang konsyensya at sense of moral uprightness ng mayoriya ng mamamayang Pilipino. Regardless kung anong relihiyon mayroon ang mga kapatid natin at kapwa Pilipino, hindi natin pwedeng mapapayagan na ang nakaupo sa poder, kagaya ni Marcos Jr., ay gamitin ang kapangyarihan para abusuhin at lapastanganin. At ito ang kanyang ginawa laban sa kapwa Pilipino natin sa KOGC. Lessons learned, aralin natin ang naganap dito at sana po ang paghilom, ang pagpapatawad, ang restoration ay may kasamang katarungan. Managot ang dapat managot, including si Marcos at ang mga pinuno ng kalapastanganan at mga karahasan na ginawa nila sa ating mga kababayang Pilipino sa loob ng compound of Kingdom of Jesus Christ. Ito si Kay Eric. At bago tayo tuloy ang magtapos mga kababayan, batiin muna natin ang lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang karawan ngayong araw. Isang happy birthday. Ayun, nakala ko ako ang kakanta. Si Brenda Trafalgar, Ivy Alipar, at Mary Erica Atrihenio. At sa lahat po ng mga nagsiselebrate ng birthday nila ngayong araw, naway maramdaman namin ang inyong birthday. Wala tayong magpapakain. Yes, muli, maraming salamat po sa lahat ng sumusubaybay at meron pa rin po tayong programa sa Liwasang Bonifacio. Alas 5 po, makiisa po tayo. Lahat na nasa Manila, Metro Manila at kalapit na probinsya. Kung gusto nyo pong makiisa sa Liwasang Bonifacio, malaya po tayong magkakaroon ng pagtitipon po as peace rally sa patuloy nating ipinaglalaban na karapatan at kaayusan ng ating bansa. Maraming salamat po. Ayan, dyan po nagtatapos ang ating Monday edition ng programang Pulso ng Bayan. Maraming salamat po muli sa inyong patuloy na pagsubaybay dito po sa SMNI para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Hanggang bukas, magandang umaga po sa ating lahat. Thank you. So that's the end. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe. News ko po RD. Please like and share and don't forget to hit the notification bell. Thank you.